Kabi-kabilang misa naman ang idinaos sa mga simbahan sa bansa at iba pang panig ng mundo para sa namayapang si Pope Francis. At live mula sa Cubao Cathedral, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, ano pa mga aktibidad ngayon dyan? Julius, bago yan, naka-half-staff ang bandila ng Pilipinas at bandila ng Vatican City dito sa Cubao Cathedral bilang pagluluksa sa pagpanaw ni Pope Francis. Saktong alas 6 ngayong gabi na magsimula ang espesyal na misa para kay Lolo Kiko kung siya'y tawagin nating mga Pilipino. Kasabay niyan, kabi-kabilang misa rin ang isinagawa sa iba pang simbahan sa bansa. Dumalo sa misa sa Caloocan Cathedral ang maraming Katoliko para sa yumaong Pope Francis. Pinangunahan ito ni Pablo Virgilio Cardinal David. Sa kanyang homily, ipinaalala niya ang sinabi noon ng Santo Papa tungkol sa kahalagahan ng pagluha. It's okay to cry tears. Para kay Papa Francisco, mas makakita tayo at makakakita tayo ng mas maliwanag kung hahayaan nating mahugasan ng ating mga mata ng maraming mga luha. Isa si Cardinal David sa mga magiging bahagi ng conclave sa Vatican, ang sagradong proseso ng pagpili sa bagong Santo Papa. Sa Biyernes, posible siyang lumipad patungong Vatican. I wish makahabol ako sa funeral, no? Pero ang main obligation ko is to be there to join the conclave. Malaki ang aming moral and spiritual obligation to enter into the conclave, not in the spirit of politics, but in the spirit of prayer. Pati sa Notre Dame, pinatunog din ang kalembang hudyat ng pagluluksa sa pagkawala ng Santo Papa. Matapos yan, daan-daan ang dumalo sa tribute mass. Pati sa Argentina, kung saan nagmula si Pope Francis, may mga isinagawa ring mga misa. Hindi maikakaila na naging malapit sa mga Katoliko ang Santo Papa. Sa mga mapalad na nakadaupang palad si Pope Francis, ang mga larawan na ito na lang ang magpapaalala na minsan naging bahagi sila ng kanyang banal na paglalakbay. Ang News 5 cameraman na si Fred Lee na nag-cover sa biyahe ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa Vatican noong 2015, hindi lang nakita ng personal, kundi nakalapit pa sa Santo Papa. Nakapagmano, nahalikan ng singsing at nabasbasan pa. Actually, tinayon ako ng balahibo noon eh. Kasi hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam. Parang I was so blessed that day. So lucky and blessed that day. Sinabi ko na lang sa kanya, Pope, bless me. Bless mo yung pamilya ko, yung mga kaibigan ko. At basbasan mo rin kami, Pope Francis. Bukod nga po kay Cardinal Pablo Virgilio David, dalawang Pilipino pa magiging bahagi ng conclave, sina Cardinal Jose Advincola at Cardinal Luis Antonio Tagle, na isa sa mga matunog na papabili o posibleng pagpilian na humalili kay Pope Francis. Dito naman sa Cubao Cathedral, gaya ng sinabi ko kanina, ay nagpapatuloy ng espesyal na misa para kay Lolo Kiko. Pinangunahan yan ni Bishop Elias Ayuban ang Requiem Mass o Misa para sa kaluluwa ni Pope Francis. Mula April 22 o ngayong araw hanggang April 30, magkakaroon ng Novena Masses sa lahat ng simbahan, kapilya at institusyon na sakop nitong Diocese ng Cubao. At mamayang alas 7 o tuwing alas 7 ng gabi ay sabay na papatunugin ang mga kampana ng simbahan dito sa Diocese of Cubao. Julius. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.